VP Sara Duterte naghain ng kasong forgery versus Ramil Madriaga. Dumating si Vice President Sara Duterte sa tanggapan ng Taguig City Prosecutor upang ihain ang kasong forgery laban kay Ramil Madriaga. Ayon kay Madriaga na nagsasabing siya ay naging aide ni Duterte, naghatid umano siya ng malaking halaga ng pera sa iba't ibang tao ayon sa utos ni Duterte noong siya ay Secretary of DepEd. Ay bigla akong nagsampa. Ngayong araw ho ito si VP Inday Sara Duterte ng forgery laban ho kay Ramil Madriaga about ho sa mga ginagawang bintang sa kanya ni Ramil Madriaga or in-expose ni Ramil Madriaga sa kanya. Actually mga kasama, mga kababayan, mga ka-analyze, ito hong mga ginawang expose ho ni Ramil Madriaga dito kay VP Inday Sara Duterte, kasama ho yan sa mga elements ho. Kung di tayo nagkakamali, elements ho doon sa impeachment case, pangatlong impeachment case ni VP Inday Sara Duterte, na kung saan ay nahatulan ho kanina na nahatulan ho ng sufficient in substance yung impeachment case na number 3, yung pangatlo. Alam ko kasama doon yung sa mga ibinintang ho ni Ramil Madriaga, kasama ho doon sa elements ho na yon. Walang ho natin kung pumasya. Parang hindi yata pumasya. Ngayon mga kababayan, ito mga kababayan, mga ka-analyst, panoorin ho natin ito. Itong ginawa hong paghain ni VP Inday Sara Duterte, paghain niya ho ng forgery case, dito ho kay dati raw niyang aide na si Ramil Madriaga. Personal na nagpunta si Vice President Sara Duterte sa Taguig Prosecutor's Office para idemanda ang umano'y dati niyang aide na si Ramil Madriaga. At para nga sa detalye, may express report si Mon Gualvez. Mon, kumusta? Anong update dyan? Yes, Nikki, kaalis lamang ni Vice President Sara Duterte dito sa Taguig City Prosecutor's Office kung saan siya nga mismo yung naghain ng reklamo o kasong perjury laban kay Ramil Madriaga. Mariing pinabulaanan ng Vice Presidente ang pagkakaugnayan niya dito kay Madriaga na siyang pinaka sasangkalan sa kanya naman sa kanyang testimonya laban kay VP sa ginagawa nga ngayon na House hearing or House of Representatives na impeachment complaints tungkol dito, no? Merong 5 testigong kasama o bit-bit ang kampo ni VP Sara dito sa Taguig City Prosecutor's Office na silang magbibigay linaw na wala ngang kaugnayan ang Vice Presidente dito kay Madriaga. Meron din silang mga nakuwang certification sa office. Ito nakakapagtaka mga kababayan, mga ka-analyze. Itong ginawang paratang ni Ramil Madriaga kay VP Inday Sara Duterte, matagal na ho. Matagal na hong gumawa ng affidavit ito, matagal na hong nag-expose ito kay VP Inday Sara Duterte. Bakit ngayon lang ho siya nagkaso ng perjury? Na kahapon ay may nangyari daw na pagtatangkang pagpatay. Dito ho kay Ramil Madriaga. According ho dito sa pinuso ni Ramon Tulfo, ay sumulat ho itong legal counsel ni Ramil Madriaga papunta ho dito sa National Bureau of Investigation, dito sa bagong NBI director na si Matibag. Bakit ngayon lang? Ito ho kasing mga kababayan, ito hong ibinintang o binintang ho ni Ramil Madriaga dito kay VP Inday Sara Duterte. Kasama ho ito doon, alam ko, sa impeachment case number 3. Marami kasing elements yun eh. Ngayon, hindi yata pumasya. Yung kay Ramil Madriaga lang. Kaya pag sinabi, baka kaya siguro nagsampa si VP Inday Sara Duterte. Actually mga kababayan, kahit hindi ho pumasya sa House yan, nakasampa naman ho yung case na yan sa Ombudsman. Nakasampa ho sa Ombudsman, nakaraan pa. Kaya nakakapagtaka, ba't bigla hong nagsampa ho ng kaso ito ng forgery, nakaraan pa yan? Bakit ngayon lang? At parang coincidence naman na kahapon, according kay Ramon Tulfo, na may nagtangkang pagpatay kay Ramil Madriaga, tapos ngayon, nagsasampa naman si VP Inday Sara Duterte.
ng perjury kay Ramil Madriaga. Adi wow. Ano ibig sabihin nito? Tuloy natin. Offices ng Office of the Vice President, Department of Education, maging sa Vice Presidential Security Group na nagsasabing hindi nila naging empleyado o may kaugnayan nga sa kanilang mga tanggapan itong si Madriaga. Natanong natin si VP Sara at ang kanyang abogado kung bakit ngayon lamang naghain ng perjury case laban kay Madriaga, bagamat matagal na itong Ayun nga. sinasabi niya mga revelasyon at alegasyon niya laban nga sa bise. Ang sinabi at tugon lamang dito ng abogado ng Vice Presidente, hindi do kasi ito yung prioridad ni VP Sara nung una, kaya mariin lamang niya tinatanggi ang kanyang kaugnayan at pagkakakilanan nga dito kay Madriaga. Pero ngayon daw, dapat nang matuldukan daw yung mga inventong kwento, yan yung exact words sa sinabi nila, patungkol sa mga ibinabato laban sa pangalawang Pangulo. At Ano daw? Ano daw? Hindi daw ito, kaya tinanong na reporter bakit ngayon lang ho kayo nagsampa ng kaso kay Ramil Madriaga, matagal na ho accusation sa inyo to. Hindi daw kasi itong priority niya. Ibig sabihin wala siyang oras, wala siyang time. Mali pa mamasyal mo nga. Nila pa. Nakaraan niya, viral trending na kung saan namamasyal ka lang doon sa Bangkok, Thailand. Ito lang mga nakarang araw. Tapos, bigla ka nila nagising na, uy, kailangan ko na nata magdemanda kay Ramil Madriaga. Tingnan natin. At nagsabi rin sila na handa silang magsampa pa ng iba pang mga reklamo na maaaring mag-ugnay daw kay VP Sara maliciously sa mga iba pang mga pagkakataon. At nang matanong din natin si VP Sara kung anong reaksyon niya dito sa usapin sa impeachment complaints laban sa kanya sa House of Representatives, ang tugon lamang niya, hindi daw niya ito minomonitor dahil hindi rin daw niya ito prioridad sa ngayon or ng Office of the Vice President dahil busy raw sila sa iba pa mga gawain ng pangalawang Pangulo or natanggapan ng pangalawang Pangulo. Mabilis lamang ang itinagal ni VP Sara dito sa Taguig City Prosecutor. Hindi rin siya nakikinig, hindi niya rin pinakikinggan yung nangyaring hearing dyan ho sa House about sa impeachment laban sa kanya. Wala namang problema dyan, ma'am. Wala namang problema, ma'am, Vice President Inday Sara Duterte, kahit hindi nyo mapakinggan yan. Bakit? Haharapin nyo pa rin naman yan. Panoorin mo, hindi mo panoorin, haharapin mo yan. Ha? Wala rin kwenta yung gano'n. Ha? Prosecutor's Office at kung sakasakali na siya ay kailanganin daw na bumalik, handa raw siyang humarap ulit dito sa Taguig Prosecutor's Office para nga sa kasong isinampa laban kay Ramil Madriaga. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Nikki. Mon, ito ngang affidavit na hinihain ni Ramil Madriaga, no, isa sa mga ginagamit sa impeachment. So, ano kayang pwedeng maging epekto nito sa impeachment complaints laban sa bise? Ang pinakasinasabi kasi ng kampo ng Vice Presidente na ang mga pahayag o testimonya ni Ramil Madriaga at ang mga alegasyon na nag-uugnay daw sa pangalawang Pangulo ay technically, politically motivated. Kaya lumalabas daw dito sa kasong ng perjury na isinampa ng kanilang kampo laban kay Madriaga na walang katotohanan lahat ng sinasabi daw nito at dapat na daw talaga itong matuldukan. At kung sakasakali ito ay magagamit din daw ng kanilang depensa in case na hinga na nga ng kampo naman ni VP Sara sa House of Representatives kung sakaling magtuloy na ito sa hearing or pagdinig. Nikki. Yan ang Express Report ni Mon Gualvez, live mula sa Actually, nagbigay na ho rin ng pahayag ho si ating pangalawang Pangulo ho ng Republika ng Pilipinas. Nag-post ho siya sa kanyang social media account dyan sa Facebook. Ayan, makikita nyo sa screen. Basahin natin. Pahayag, March 4, 2026. Mga kababayan, nakita na natin kung paano umasa ang kaso sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga binili o gawa-gawang salaysay ng mga testigo ni Antonio Trillanes. Tulad ni na Arturo Las Cañas at Edgar Matubato, kung noon pa lamang ay kinukustyon at
kinasuhan ang mga kasinungalingang ito, hindi sana magamit sa ICC ang mga ito laban sa dating Pangulo. Nakikita rin natin na tila inuulit na naman ng House of Representatives ang parehong taktika sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na testigo na si Ramil Madriaga. Si Madriaga ay isang akusado sa kasong kidnapping na nagpapanggap na campaign supporter at mula noon ay biglang lumitaw bilang testigo kuno sa impeachment laban sa akin. Dahil dito ngayong araw ay naghain ako ng kasong forgery laban kay Ramil Madriaga upang tuluyang mapanagot siya sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi maaaring hayaang gamitin ang mga inventong kwento upang linlangin ang publiko. Ang aking abogado na si Atty. Paulo Panelo ang sasagot sa mga tanong ng media tungkol sa kasong ito. Ayaw na naman sumagot ha. Ayan nga mga kababayan. Ang nakakapagtaka nga, bakit ngayon lang ito? No? Bakit ngayon lang ito? At ang nakakagulat, saan ho kumuha ng lakas ng loob si Ramil Madriaga kung nagsisinungaling siya, nakalabanin ho itong Vice President? Ha? Tinatanggi ho ni VP Inday Sara Duterte. So, tignan natin. Update tayo rito mga kababayan kasi may kaso na rin ho yun sa ombudsman about ho rito kay Ramil Madriaga. May kaso na rin ho eh. Tignan natin kasi mga kababayan, i-reviewin pa ko ito ng piskal para ng prosecutor. Kasi paano kung may sapat na ebidensya si Ramil Madriaga? So, wala ito. Baka mabasura, madismiss lang itong sinampaho ni VP Inday Sara Duterte na kaso. Baka ang gumana, epektibo, yung kinaso ho doon sa ombudsman. Na ginawang affidavit ho ni Ramil Madriaga. So, abang-abangan ho natin mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat. Bye-bye po.